natin ang parusa galing sa Panginoong Diyos Ama. Magdasal lang po tayo palagi para mapanatili ng peaceful ang bansang Pilipinas. Pinapanood tayo ng ating Panginoong Diyos Ama kung ang mga ginagawa natin sa bawat oras. Sana marami pang batang congressman tumayo sa katotohanan. Mabuhay kayo. Kunin mo na Lord ang adik na presidente. Maawa na po kayo sa amin Lord. Desperado na talaga ang sindikato sa pamalaan. Alam nilang lahat ang kahahantungan nila kapag hindi nila mapabagsak ang mga Duterte at mga kaalyado nito. Lahat gagawin nila ang lahat kahit sa makademonyong paraan upang walang makakapasok ng mga Duterte sa pamahalaan upang maiwasan nila ang pananagutan sa batas at tuloy pa rin sila sa pagnanakaw. Hindi pwede magtrabaho sa gobyerno ang mga balat sibuyas na politiko at mga alipin ng sindikato. Hindi sila karapat-dapat sa hura ng sambayan ng Pilipino. Majority ng sambayan ng Pilipino ang hahatol at masusunod. Umalis sila sa gobyerno at huwag nang ipagpilitan ang kanilang mga kaululan. Marami talagang evils dito sa Pilipinas at halos mga politician po lahat. Iilan lang ang mga matitinong politiko dito sa ating bansa. Nagsisimula pa lang. Ito po ang pag-uusapan natin. ICC prosecutor na si Karim Khan at lahat po ng mga judge ng ICC sinintensyahan. Sila po ang sinintensyahan ng Russian court. Tignan nyo ha. Isusuko nyo ba yung mga ICC na yan? Isinintensyahan po sila ng 3 to 15 years ng pagkakabilanggo. Pag-uusapan din po natin, ito po, yung si BP Sara po ay nagpapasalamat kahit anong paninira sa kanya, no? Yung atake po sa kanya, walang katapusan, ay nariyan pa rin daw yung taong bayan. Ito po yung totoong taong bayan, no? Yung nakasuporta kay BP Sara. Kasi wala pong puknat yung paninira kay BP Sara. Kaya sabi niya po, maraming salamat sa atin dahil hindi tayo tumitigil sa kasusuporta sa kanya. Yan po mga pag-usapan natin at iba pang balita. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan natin, no? Yung mga balitang annex. Ito po, kung ano-ano na lang, kung ano na lang po mauna, para hindi tayo nalilito. Ito po, bumabanat po si Shelo Magno. Ask ko lang mga DDS. Ito, tanong ha. Si Shelo Magno. Ask ko lang mga DDS, bakit din nyo kinukulit yung mga brilliant yung friends at abogado na mag-file ng cases pati impeachment kay BBM using Saldicos testimony? Ayan po, just asking. Hashtag just asking. Okay, bakit daw hindi natin kinukulit yung mga brilliant nating mga kaibigan at saka mga abogado natin na mag-file ng cases? Kasi si Shelo Magno, inaatake natin siya ngayon. Inaatake po sila sa kaipokritohan po nitong babae na to, no? Bakit po ipokrito? Una, nagpakita sila ng sangkatutak na papel. Totoo yan, lahat yan, ano? Lahat yan, ebidensya nyo. Ikalawa, ipokrito kasi anti-corruption daw sila. Nananawagan sila ng accountability. Pero yung mga involved dito sa pinakamalaking nakawan, hindi po nila dinimanda. Wag na si BBM kasi alam naman natin ang presidente po. Sagutin na natin. Bakit hindi namin kinukumbinsi yung mga powerful friends daw natin at saka mga abogado? Una, wala po akong powerful friends. Isa lang po yung tingin kong powerful na kakilala ko at kakilala ko Walang iba kundi si Pastor Kibuloy. Nakakulong pa ngayon, di ba? Powerful dahil sa connection niya kay sa taas. Hindi po dahil powerful dito siya sa lupa. Ang point lang namin, Shelo Magno, matatalino kasi kami. Alam namin na ang Pangulo ng Pilipinas, si BBM, ay immune sa kaso. Bakit naman namin papakasuhan yung isang tao na immune sa kaso? Di ba? Ngayon, sa usapin na bakit hindi natin kinukumbinsi yung mga kaibigan natin, kung may kaibigan tayong abogado, bakit daw ayaw natin kumbinsihin na impeachment na lang? So napatunayan na ngayon natin na hindi po pwedeng kasuhan ng presidente. Alam po namin yan, Miss Shelo Magno, alam namin na hindi pwedeng kasuhan ng presidente, kaya hindi po kami mag-aangas-angas na papakasuhan.
Bobo lang po yung sinasabi niyong magkakaso sa presidente. Impeachment lang po ang pwedeng ikaso sa presidente ng Pilipinas. Hindi po siya, may immunity siya sa mga kaso. O, ang tanong, bakit hindi niyo kasuhan ng impeachment? Natutuwa po kami kung meron pong magsasampa ng impeachment, pero wala po, alam po namin na wala kaming numero sa mga congressman. Dahil katulad mo, Shelo Magno, karamihan ng congressman, supporter din ni BBM. Kaya matatalino talaga kami. Hindi po kami nag-aaksaya ng panahon sa mga walang katuturan. Natutuwa kami kung magsasampa si Kiko Barsaga. Matutuwa kami kung may magsasampa dyan si Libiste o kung sino pa man na pwedeng maasahan. Pero hindi kami umaasa na makakakuha ng pirma. No, dahil practical kaming mga tao eh. Hindi kami nag-aaksaya ng oras sa walang katuturan. O, back to you muna tayo, Shelo Magno. Gaano kayo ka-ipokrita, lalo ka na? Gaano ka ka-ipokrita na kaya mo sinasampahan ng kasong plunder si VP Sara dahil gusto mong makulong siya sa plunder, ha? Samantalang, yung mga totoong magnanakaw na alam na po ng mga tao na magnanakaw dahil pati si BBM, ha? Na sinusuportahan mo, alam siya rin po naglalantad sa sarili niyang gobyerno ay maraming magnanakaw. Bakit hindi mo kasuhan ang mga katulad ni Martin, ang mga katulad ni Saldico, si Bunuan na DPWH chief, si Pangandaman na DBM, yung mga pwedeng kasuhan, bakit hindi mo kasuhan? Bakit ang gusto niyong kasuhan si VP Sara? Di ba? Ipokrita ka kasi. Yun lang yun. Sagot dyan, hindi kami bobo. At ikalawa, ipokrita ka kasi kaya anti-Duterte lang talaga kayo. Nagrally-rally pa kayo na kunwari anti-corruption. Ito po yung sinabi ni Sasot. Issue. Makinig ka, Shelo Magno. Issue. Billions of flood control, PhilHealth mess, drug addict president, all pointing to BBM. Ito ang Sasrogando Sasot. Issue, billions of flood control, PhilHealth mess, drug addict ang president, all pointing to BBM. Kakamping solution, sue Sara Duterte. Di po ba? Ito po yung problema natin. Bilyon-bilyon, daang-bilyon, trilyon na piso naubos po sa Kapa-flood control. Wala pong malaking project. Kaya nga nakikilegacy lang sa Bukana Bridge. Walang sariling malalaking proyekto, pero mas malaki ang ginagastos. Mas malaki po ang pinondo. Mas malaki ang pondo, mas malaki ang inutang. Mas malaki inutang, bakit wala tayong makitang proyekto? Dahil lahat dinala sa flood control. Bakit flood control ba doon? Kasi madaling magnakaw. Ayun naman po dito kaya sa SMNI, code card ni Attorney Rowena Guanzon. This is already a demolition job 2. Kasi 2.0. Kasi hindi sila nagwagi nung unang try nila. It's because Sara Duterte is really the woman to beat. Yan po ayon kay Rowena Guanzon na isang kakamping. At dito talaga tuwan-tuwa ako kasi dating Supreme Court Justice. Ang ganda po ng sinabi. Si former Supreme Court Associate Justice Attorney Noel Tiam. Sabi niya po, tungkol po sa pagbanat kay VP Sara, if they're throwing everything at Sara Duterte, it's because she's the one they're afraid they can't control. Sara is being targeted because she threatens the power structure that thrives on corruption, incompetence, and impunity. Ang ganda po ng sinabi. Kaya po nila tinatarget si VP Sara dahil hindi nila kayang kontrolin. Kaya po nila tinatarget na siraan si VP Sara dahil itong mga tao na to na naninira kay VP Sara ay nabubuhay sa struktura ng korupsyon. No? Sila po yung nakikinabang sa korupsyon. Yung mga naninira po kay VP Sara. Nakikinabang sa korupsyon, sa incompetence, at sa impunity. Grabe po ngayon. Alam niyo po, sino yung sa DTI?
Ang tindi po nung DTI ni Roque. Di ba yun si Roque? Na mukhang ngagba rin. Alam niyo po, binanatan siya sa 500 Noche Buena, di ba? Ang reaction po ng palasyo, kung sa normal po mag-isip ng mga tao, sa normal po na leader, putya palpa ka Brad hindi pala Brad. Sis, palpa ka sis Bakit mo naman sinabi 500? Binabanatan tuloy tayo. Sa normal pong gobyerno, pwede pang tanggalin yan dahil sa nakakasirang pronouncement Pero sa hindi po normal na gobyerno, tuwan-tuwa. Ayos kasi ang galing ng ginawa mo, ang daming nagalit. Appeal tayo, appeal. Sige, meron dun. May pulburon dun. Magbaon ka ng pulburon. Yung pulburon, masarap ang pulburon. Yung engbitin. Sige, magbaon ka ng pulburon dagdagan mo na ng hopya. Hindi po normal yun. Kaya, na-encourage ngayon to si DTI. Ang sumunod niya po sinabi, 1,000 pesos kayang bumuhay sa isang linggo sa isang pamilya. Nagwala na naman ang tao. Paano magagawa yan? Galit na naman. Ang galing mo talaga sis, apir ulit. May pulburon ulit dun. Imbis po na nagagalit sila dahil sa kapalpakan ng mga pronouncement, nagdidiwang po yung mga taga-Malacanang. Alam niyo po, hindi na po naglilingkod tong mga tao. Itong mga tao na to, hindi na po naglilingkod sa mamamayan. Nang aasar na lang po. Kaya kita nyo, kahit asar na asar yung mga tao, nariyan pa rin si Anticler. Mas naaasar yung mga tao, mas tuwan-tuwa sila. 500 Noche Buena, ilan po? Siguro 90% ng mamamayan nagalit. Dahil niloloko nyo na yung mga tao, inuuto nyo yung mga tao, niloloko ninyo. Tapos sinundan pa ng 1,000 a week, kayang bumuhay. Galit na naman ang mga tao. Alam nyo po, mas lalo nilang ginagalit, parang si Anticler, mas lalong ginagalit yung mga tao, natutuwa yung taga-palasyo. Hindi na po mga normal yung mga utak Tapos, eto ang latest. 50 pesos allowance ng isang college student. 50 pesos ba dong? Palamig na lang mabibili nun. 50 pesos. Pwede naman ba dong kung magtitipid lang, banana kayo, 20 lang 10 pisong palamig, 30 lang yun. Tama po kayo. Pero 50 pesos isang linggo? Ang galing mo sis! Appeal tayo dyan! College student, 50 pesos isang linggo. Kahit ako college, hindi. Wala talaga. Talagang 50 pesos po isang linggo. Ng college student. Marunong ka pa, may nalalaman ka pang bulilyaso. Atir tayo sis, kuha ka ng pulburon. Antindi po, parang mas lalo nilang inaasar yung tao, mas gustong-gusto ng mga taga-palasyo. Hindi na po sila naglilingkod, pinagtitripan na lang po tayo. Mas gusto po nila yan mas nagagalit yung mga tao, mas natutuwa po sila kasi nagagalit tayo sa sinasabi ng DTI, nawawala yung galit sa tunay na issue. Yun ang akala nyo. Okay. Pag-usapan na po natin yung iba pang balita. Ito po. Lumabas na po ngayon o kahapon. Ito po, no? Yung ICC po na prosecutor, ito po si Karim Khan. At yung iba pang judges ng ICC ay sinintensyahan po ng Russian judges. Sinintensyahan po ng 15 taon na pagkakakulong. Ang kasalanan po nila, ito po ang kasalanan nitong mga judges na to, at saka ng prosecutor. Ang kasalanan po nila, naglabas sila ng warrant of arrest kay Vladimir Putin. Ang tindi po, no? Ganun po protektahan
ng mga ibang bansa yung kanilang mamamayan. May warrant of arrest kayo kay Putin? Kaso yan. Alam niyo ba na bawal mong kasuhan basta-basta ang mga mamamayan ng Russia? Pwede kanilang kasuhan. Kinasuhan po ng gobyerno ng Russia itong ICC dahil sa paglalabas nila ng warrant of arrest kay President Putin. Ngayon, huhulihin po itong mga ICC judges. Tanong po, matagal na po may warrant of arrest yan, yung ICC prosecutor. Kung Pilipino po yan, matagal na po nilang binigay sa Russia yan. Pero dahil hindi po Pilipino, si Karim Khan, protektado po siya ng kanyang bansa. UK po yan, taga-UK. Sa tingin nyo ba, papayag yung UK na mabilanggo si Karim Khan sa Russia? Malamang hindi. Kasi, nila yan, citizen nila yan. Sentensyado na. Tayo, wala pang warrant of arrest, hinahunting na si Bato ng ating DILG. Ganon po tayo kasubservient, ganon po tayo kaalipin. Yung utak po natin na alipin tayo ng ICC, yan po. Ganyan po ang ating DILG mag-isip. Wala pang warrant of arrest. Bakit hinahunting na? Kasi sabi ni Utol may warrant of arrest na Kahit po walang legal basis. Bakit mo hahantingin yung isang senador? DILG, bakit nyo hahantingin? Wala po tayong batas na pwedeng, sa Russia po kasi batas nila yan Pag nagmali ka ng sampa ng kaso, kakasuhan ka. Kinasuhan po nila yung ICC prosecutor at saka yung mga judges na nagbigay po ng kautusan na ipaaresto si Vladimir Putin. Hindi lang po nila pinoprotektahan si Vladimir Putin, kinasuhan pa nila yung gustong dumakip kay Vladimir Putin. Ngayon, alam nyo po, marami pong operatives ang Russia. Diba? Alam natin yung Amerika, meron CIA. Yung Russia po, may KGB. Ewan ko lang kung KGB pa rin tawag kasi USSR, yan yung tawag nila Yung dating Russia, diba? Yung USSR noon, yung panahon na komunista pa sila.